Tinignan ni Roland ang sugat sa kamay ni Kyle at inakala niyang bahagi ito ng isang eksperimento. Ngunit mabilis itong winaksi ni Kyle, tumatawa habang ipinapaliwanag na isa lamang itong aksidente at nahiwa ang kanyang daliri habang naghihiwa ng tape. Gayunpaman, ang tumutulong dugo ay nakontaminate ang isang sample na nagsisimula pa lamang tumigas. Inamin niya na, bagamat maaaring nahuhumaling siya sa chemistry, hindi siya baliw para gamitin ang kanyang sarili bilang isang test subject. Gayunpaman, sinabi ni Kyle na ang landas ng chemistry ay walang katapusan, at umaasa siyang mas malayo pa ang mararating niya. Itinuro naman ni Roland na ang dugo ay hindi eksaktong madali o nasusukat na materyal. Ngunit tiniyak ni Kyle sa kanya na sinasabing ang dugo ng hayop ay gumagana rin at idinagdag na ito ay nagbubunga ng parehong pagbabago. Gayunpaman, binigyang diin niya na kailangan itong sariwa. Hindi maiwasan ni Roland na magtaka kung bakit kailangang dugo. Wala ring ideya si Kyle. Si Pasha ang sumingit, nahuhulaan na maaaring ito ay nauugnay sa pinagmula ng rubber insect na kanilang pinagtatrabahuhan. Ipinaliwanag niya na kahit wala ang direktang kontrol ng demonyo, nananatili pa rin ang ilang instinct at inilarawan niya ito na parang pangangaso at pag-iimbak ng biktima. At sa kasong ito, ang sariwang dugo ay maaaring isa sa mga trigger. Nakita ni Roland na nakakakumbinsi ang teorya, iniisip na kung iyon ang kaso. Naisip niya na maaaring oras na upang simulan agad ang pagsubok sa mga armas. Sa sandaling iyon, tila may naisip na naman si Pasha. Nang tanungin ni Roland kung ano ang iniisip niya, iminungkahi niyang magdala ng isang espesyal na panauhin upang obserbahan. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Roland kung sino ang tinutukoy niya. Gulat na tanong niya kung buhay pa ang lalaki. Kinumpirma ito ni Pasha, at tila, hindi tumatanggi ang demonyo sa pagkain at lahat ng ipinapadala ay lubusang nilalamon. Mabilis na napagtanto ni Roland na walang balak mamatay ang demonyo. Samantala, naisip niya, maaari na rin itong isama. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik si Roland sa ikatlong bayan sa hangganan, at sa pagkakataong ito ay may kasama siyang iba. Bumukas ang mga tarangkahan, at sumulpot si Celine, nagunat at nagpapasikat ng araw. Huminga siya ng malalim, sinasabing ang hangin ay napakasarap amuyin, nakakahuli pa siya ng bahagyang amoy ng mga bulaklak at mamasamasang lupa. Ang sikat ng araw ay napakasarap sa kanyang balat, at sinabi niya na malamang na mahigit 200 taon na mula nang huli niyang makita ang langit. Ang kasama ni Roland ay walang iba kundi si Light, dating nangungunang alchemist ng Alchemy Guild ng kabisera. Ngunit kahit sa lahat ng kanyang nakita, ang tanawing nasa harap niya ay nag-iwan sa kanya na nakatayo ng hindi gumagalaw. Tinapik ni Roland ang kanyang balikat na may ngiti. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na ang lahat ng narito ay dating tao. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag kung paano napunta si Celine at ang iba pa sa ganitong kalagayan, at na ang mga tinig na naririnig ni Light ay ang kanilang pakikipag-usap sa pamamagitan ng telepathy. Ipinaliwanag din niya kung paano tumugon kung gusto niyang sumagot. Pinoproseso pa rin ni Light ang lahat ng ito ng casual na banggitin ni Roland na dahil sa kalagayan ng mga carrier body, hindi dapat mahirap makita ang langit. Humajekik si Pasha, sinasabing dahil kinulong ni Celine ang sarili niya sa laboratorio ng maraming taon. Pinagtawanan din siya ng iba, itinuturo na sa mundo ng panaginip, ituturing siyang isang ganap na nerd. Lumabas pa si Alethea at idinagdag na naaalala rin niya. Marahil ay mayroon silang dalawang pang-uri na karaniwang nauuna sa salitang iyon. Nang tanungin ni Pasha kung gusto ba talaga niyang sabihin ng malakas ang mga iyon, huminto si Alethea, at pagkatapos ay nagpasya siyang palampasin na lang ito. Inakbayan ni Roland si Light at tinanong kung talagang mukha silang nakakatakot. Tumangala si Light sa nagtataasang tatlo, at pagkatapos ay kinakabahang lumunok ngunit sa huli ay nagalok ng isang hesitant na oo. Ipinagpatuloy ni Roland, ipinapaliwanag na kahit nawala na nila ang kanilang anyong tao, nagkaroon sila ng isang bagay na malapit sa immortalidad. Habang hinahawakan niya si Alethea, itinuro niya na ang kanilang balat ngayon ay may mataas na resistensya sa init at kaagnasan, na ginagawa itong perpekto para sa paghawak ng lahat ng uri ng mga kemikal na compound. Pagkatapos, tinapik ang isa sa kanyang mga galami, sinabi niya kung gaano ito kabilis at sensitibo, idinagdag na perpekto ito para sa multitasking at komplikadong mga eksperimento.
Naniniwala siya na ang mga katawang ito ay maaaring ang pinakamahusay na posibleng mga sisidlan para sa siyentipikong pananaliksik. Kaya, bumaling siya kay Light at Caswell na tinanong kung interesado siyang matuto ng higit pa. Huminto si Light, halatang nag-iisip ng ilang sandali, ngunit sa huli, magalang siyang tumanggi. Sa sandaling iyon, lumapit ang ilang mga gwardya ng hari, hinihila ang demonyo na nakagapos at halos hindi makagalaw. Sumulyap si Roland at Caswell na binanggit ang pangalang naaalala niya, Cab o isang bagay na malapit doon. Hindi tumugon ang demonyo, ngunit hindi nagulat si Roland. Kung walang telepatikong komunikasyon, hindi maintindihan ng magkabilang panig ang mga salita ng isa't isa, at sa totoo lang, wala siyang pakialam. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabi na ito ay isang palabas ng paputok na inihanda para lamang sa kanila at binigyang diin niya na ito ay isang panuuri na naglalayong bayaran ang bawat kakila-kilabot na dating idinulot ng mga demonyo sa kanilang lupain. Sinabi niya na ginawa ng demonyo ang karamihan sa mga kaharian ng tao na sunog na mga guho, at ngayon, oras na para sa kaunting paghihiganti. Sa likuran nila, nagsimula na ang mga sundalo sa paghahanda. Mukhang handa na ang lahat kaya idineklara ni Roland na oras na upang simulan ang eksperimento. Mabilis na lumipat ang lahat sa likod ng mga barikada maliban sa demonyo. Pinaikot ng isa sa mga gwardya ang pinggan ng pagpapasabog at pagkatapos ay sinimulan ang countdown. At pagkatapos ito ang nangyari. Isang kulog na pagsabog ang bomb unit sa hangin na sinundan ng isang nakasisilaw na pagsabog ng apoy. Agad na pinagpawisan ang demonyo, habang mula sa likod ng barikada, pinanood ng mga nagmamasid habang naghihiwalay ang usok at apoy, at agad na tumaas pa ang apoy, nagbubuga ng nagbabagang mga piraso sa lahat ng direksyon. Kung saan man ito lumapag, sumisibol ang mga bagong apoy. Tinitigan niya ng husto ang eksena, at pagkatapos ay bumalik ang kanyang mga iniisip sa panahon ng Tekira. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano sana kakaiba ang mga bagay kung mayroon silang mga armas na tulad nito noon. Bumaling sa kanya sina Pasha at Celine, na nagbabahagi ng parehong hindi sinasabing iniisip. Walang salitang kailangan dahil mababasa nila ang emosyon ng isa't isa ng malinaw na parang sinasabi ito ng malakas. Nagyakapan sila at pagkatapos ay nagsimulang umiyak. Tumingin si Alethea kay Roland at tahimik na naisip sa sarili kung ipinanganak lang sana siya 400 taon na ang nakalilipas. Ang bagyo ng apoy ay tumagal ng halos 4 na oras bago ito tuluyang hamupa. Nang bumukas ang mga pintuan ng barikada, tumama pa rin sa kanilang mukha ang init. Nakaluhod pa rin ang demonyo, ganap na natigilan. Bagamat wala siya sa loob ng barikada, inilagay pa rin siya ni Roland sa isang lugar na sapat na ligtas upang mabuhay. Sinabi niya sa demonyo na ang mga insektong dating nilalait nila ay lumakas na ngayon upang sirain sila. Samantala, sa loob-looban ng kagubatan, tinatapos na ni Leaf ang kanyang gawain. Sinabi niya na ang batch na ito ng mga riles ang magiging huli para sa araw na ito. Tinapik ni Molly ang kanyang dibdib, tiniyak sa kanya na kontrolado na ang lahat. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang lingkod na pinangalanan niyang Ma'am Ota, na nagsimulang magbuhat ng mga riles na metal isa-isa at pagkatapos ay nilunok ang mga ito. Naalala ni Leaf na dati niya itong tinawag sa ibang pangalan. Hindi rin ito maalala ni Molly, na sinasabing hindi ito mahalaga. Ang mahalaga, iginiit niya, ay ang pagtawag dito ng may enerhiya at ikinatwiran niya na nagpapaganda ito ng pakiramdam. Napagtanto ni Leaf na ito ay tiyak na kakaibang payo ni Rem, at masigasig itong kinumpirma ni Molly. Idinagdag pa niya na inimbitahan pa siyang sumali sa detective squad. Humajijek si Leaf at pagkatapos ay sinabi sa kanya na dumating na ang mga bagong supply at kailangan niya munang suriin ang mga ito. Samantala, umakyat si Molly sa ulo ni Ma'am Ota at itinuro ito sa kabilang bahagi ng lugar. Doon, isinasagawa na ang konstruksyon, kasama ang isang pangkat ng mga manggagawa na naglalagay ng mga riles. Nang makita nilang dumating si Molly, masaya silang bumati sa kanya. Samantala, napansin din niya ang isang grupo ng mga bagong recruit sa malapit, na nag-aaral tungkol sa mga demonyo. Ipinaliwanag sa aralin na ang pinakakaraniwang mga demonyo ay malalaki at maskulado. Kayang maghagis ng nakamamatay na mga sibat na buto ng may katumpakan. Gayunpaman, hindi nila ito kayang ihagis ng mabilis maliban kung talagang mas ukol sila at kapag nangyari iyon,
Sinabi niya na parang kung paano kumagat ang isang mas ukol na daga sa pusa. Tumawa ang mga recruit sa paglalarawan, ngunit mabilis silang pinatahimik ng instructor, na nagbabala na sa isang tunay na labanan, karamihan sa kanila ay labis na matatakot marahil. Binigyang diin niya na ang tanging tamang tugon ay hilahin ang gatilyo at patayin ang demonyo bago pa nito sila mapatay. Ilang bagong recruit ang biglang bumaling sa isang tabi, ang mga mata ay nahihila sa isang bagay o partikular na isang tao. Sinigawan sila ng instructor, hinihingi kung ano ang tinitingnan nila. Sinundan ni Molly ang kanilang tingin at natano ang tao. Ito ay si Kamahalan Anna Wimbledon, reyna ng Grey Castle. Naglakad si Anna sa lugar, magiliw na bumabati sa lahat habang dumadaan siya. Huminto ang lahat ng mga manggagawa upang magsaludo sa kanya, at tumugon siya ng may banayad na tango. Tahimik na hinangaan ni Molly ito. Naisip niya sa sarili kung gaano kahanga-hanga si Anna. Iniisip niya kung balang araw ay magiging katulad niya siya. Pagkatapos, sa kanyang pagtataka, bumaling si Anna sa kanya at ngumiti at bahagyang kumaway. Ang simpleng ganoong kilos ay nagpatibok ng mabilis sa puso ni Molly, namula ang kanyang mukha habang ang antas ng kanyang pagmamahal ay umakyat ng husto. Hindi kalayuan, may gumalaw sa likod ng isang bantan ng mga bricks. Biglang sumulpot ang tatlong figure na nakakuha ng atensyon ni Molly. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila na ikinagulat nila. Doon napansin ni Molly ang mga baraha sa kamay ni Andrea. Pagkatapos ay napagtanto niya na nagtatago sila, naglalaro ng baraha ng palihim. Sinubukan ng nagkasalang trio na pagtakpan ang kanilang ginawa sa pamamagitan ng masayang pagbate, ngunit hindi kumbinsido si Molly. Itinuro niya na kung mahuli sila ng iba, makakasama ito sa sleeping spell. Idinagdag niya na kailangan niyang iulat ito kay Lady Tilly. Mabilis na ibinaling ni Mag ang sisi, kinakabahang pinagdikit ang kanyang mga daliri at sinasabing hinayla siya ng dalawa. Sumagot si Shabby, iginiit na hindi siya nagpapabeya kundi katatapos lamang niyang ibaba ang lahat ng pulang L-bricks mula sa tren. Kung hindi dahil sa kanya, ang mga manggagawa ay maghahakot pa rin ng kargamento at ikinatwiran niya na karapat-dapat siyang magpahinga ng kaunti. Nanatiling elegante si Andrea, na sinasabing ang pagbabalanse ng trabaho at oras ng tsaa ay tanda ng tunay na kagandahan. Iminumungkahi niya na ang kakayahang mahawakan ang pareho ng may kahinahunan ay tanda ng isang taong tunay na may kakayahan. Bukod dito, dahil naroon si Mag, walang panganib na sila ay matutuklasan. Hindi niya naisip na dapat nilang abalahin si Lady Tilly habang sinasabi kay Molly na magpahinga ng mahinahon. Hinaplos pa niya ang ulo ni Molly at tinanong kung gusto nitong sumali sa laro. Tatanggi na sana si Molly nang biglang tumunog ang isang matinis na alarma. Binilang nila at tatlong mabilis na pulso iyon na nangangahulugang nakita ang kaaway. Tumingin si Molly sa malayo ngunit walang kakaiba siyang nakita. Ipinaalala ni Shabby sa kanya na ang alerto ay malamang nagaling sa isang tulad ni Sylvie o Lightning. Sa layong iyon, imposibleng makakita ng anuman mula rito. Doon naalala ni Molly na nasa labas parent si Anna. Mabilis siyang tiniyak ni Shabby na tiyak na binabantayan si Lady Anna. Bukod dito, kahit na sumugod si Molly, wala siyang gaanong magagawa sa ngayon. Batay sa nalalamang bilis ng lipad ng demonyo, mayroon silang hindi bababa sa 10 minuto upang maghanda. At naniniwala siyang sapat na itong oras upang lumikas kung kinakailangan. Pagkatapos ay sumingit si Andrea sa karaniwang protocol na nagsasabing maliban kung nakatalaga sa isang tiyak na unit ng labanan. Ang unang prioridad sa panahon ng biglaang pagtatagpo sa kaaway ay ang personal na kaligtasan. Ang muling pagtitipon sa unang hukbo, Tikir Witches, o anumang kalapit na pangkat ng labanan ay dapat sumunod. Upang kumpirmahin ang pinagmulan, kinuha niya ang isang selyo ng komunikasyon at tinanong kung si Sylvie ang nakakita sa kaaway. Mabilis na tumugon si Sylvie na nagsasabing si Lightning ang nagpadala ng babala. Ayon sa kanyang ulat, ang kaaway ay binubuo lamang ng 4 na lumilipad na hayop na may dalang mga demonyo at idinagdag niya na walang mga senyales ng mataas na ranggong demonyo sa ngayon. At papalapit sila mula sa kanang panig ni Andrea. Dahil 4 lamang na demonyo ang naiulat, naisip ni Andrea na marahil ay isang hindi inaasahang engkwentro lamang iyon. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Sylvie ang lahat na huwag magpabeya. Sa loob ng 5 minuto, aniya, dapat ay mayroon na silang biswal na kumpirmasyon. Ilang sandali lang, lumitaw ang 4 na madilim na figure sa langit.
Dumating ang mga demonyo sa tamang oras. Ngunit sa halip na sumugod, lumutang sila sa itaas. Sumimangot si Shabby at tinanong kung ano ang nagpapapag-atubili sa kanila at sinabing hindi yun kaugalian ng mga demonyo. Si Andrea ay nasa posisyon na ng pananambang. Tinanong ni Molly kung kaya niya silang tamaan sa layong iyon. Umiling si Andrea, at inaming masyado itong malayo. Gayunpaman, sinabi niya na may iba pang mga paraan at pagkatapos ay hiniling sa lahat na bigyan siya ng sandali. Lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Idineklara niya na kakailanganin niya ng mas malaking kalibre ng baril. Humiling din siya na hiramin ang mahiwagang lingkod ni Molly. Sa tabi mismo nila nakaupo ang isang makapal at mukhang mabigat na bar aisles. Tinitigan ito ni Molly, nagtataka, at tinanong kung talagang dinala ni Andrea ang bagay na iyon sa isang casual na laro ng baraha. Pinasalamatan ni Andrea si Mag sa pagtulong sa kanya sa pagdadala, na ipinaliwanag na ang pagdadala ng posibleng magagamit na kagamitan sa lahat ng oras ay pangunahing sentido komun lamang para sa isang tunay na mandirigma. Muling tinawag ni Molly si Ma'am Ota. Itinaas nito ang sandata, at umakyat si Andrea dito na may nasisiyahang ngiti. Na sinasabing mas komportable na ang pagkakabitan ng baril ngayon. Sinimulan niyang turuan si Molly kung paano ayusin ang anggulo, pagkatapos ay sumenyas na handa na ang lahat. Tinanong ni Andrea kung maaaring paliitin ng kaunti ang mga kamay ni Ma'am Ota para sa mas mahusay na pagkakahawak. Nag-atubili si Molly na itinuturo na ang pagliit ng mga kamay ay magpapahirap sa pagbuhat ng anumang mabigat. Tiniyak ni Andrea na ayos lang yun. Nang may segowa ang pag-aayos, isinuksok niya ang mas maliit na kamay sa kanyang tainga bilang panakip sa tainga, hinawakan muli ang sandata, at binalaan ang lahat na takpan ng kanilang mga tainga. Pagkatapos ay dumating ang isang kulog na putok. Tumama ang putok ng diretsyo, na agad na ikinabagsak ng isang demonyo. Mabilis na tumugon ang natitirang mga demonyo ngunit sa halip na panatilihin ang kanilang posisyon, mabilis na tumakas sa ibang direksyon. Tinanong ni Shabby kung ano ba talaga ang tangka ng mga demonyo sa pagkakataong ito. Inamin ni Andrea na hindi rin niya sigurado, ngunit may napansin siyang nakababahala at sinabing nagsimula ng matutong umiwas sa mga pananambang ang mga demonyo. Bulong niya na mas mabilis na nag-a-adapt ang kaaway kaysa sa inaasahan. Sa isang tabi, bumulong-bulong si Molly na dapat ay binabalaan siya ni Andrea ng mas maaga. Humingi ng paumanhin si Andrea na may nakakahiyang ngiti, na sinasabing kahit siya ay hindi inaasahan na ang kanyang linya ng putok ay mabilis na magpapakita. Ipinapalagay niya na isa na naman itong pagtalon sa kanyang kakayahan. Upang makabawi, niyakap niya si Molly at ipinangako sa kanya ang isang espesyal na uri ng kompensasyon. Sinabi ni Molly na hindi na kailangan, pagkatapos ng lahat, na itaboy na nila ang kaaway. Ngunit iginiit ni Andrea na ang pagpapalampas nito ay magpaparamdam sa kanya ng pagkakasala. Nag-aatubiling sumang-ayon si Molly at tinanong kung ano ang kompensasyon. Ngumisi si Andrea at ibinunyag ang gantimpala bilang isang libreng round ng Chaos Drinks. Kumurap si Molly sa gulat, hindi sigurado kung dapat ba siyang matuwa o maloko. Ipinagpatuloy ni Andrea ang pagpapaliwanag sa karaniwang patakaran na isang inumin bawat round ng baraha, ngunit sa espesyal na kasong ito, kung matatalo si Molly, makakakuha siya ng libreng pass. Kung matatalo si Andrea, may utang pa rin siya kay Molly ng isang inumin. Idinagdag niya na ito ay isang minsan lamang sa buhay na pagkakataon. Sa isang segundo, naisip ni Molly na hindi yun masyadong masama, pagkatapos ay napagtanto niya na isa lamang itong dahilan upang maglaro ng baraha. Bago pa siya makapagprotesta, sinabi na ni Andrea na huli na para tumanggi. Pagkatapos ay sinabi niya sa iba na manatili sa kanilang pwesto at sinabing kailangan niyang pumunta sa command post at iulat ang sitwasyon. Pagkalipas ng ilang araw, pinag-uusapan pa rin ng departamento ng staff ang naunang engkwentro. Binalingan ni Ak si Edith at tinanong kung may natuklasan siyang bago. Inamin ni Edith na wala at itinuro na hindi siya demonyo, kaya paano niya iyon iisipin. Sinabi niyang wala siyang ideya kung ano ang iniisip nila mula sa isang engkwentro lamang. Gayunpaman, nagdududa siyang ito na ang katapusan nito. Kung talagang nakatuon sa kanila ang kaaway. Nangangatwiran siya, tiyak na gagawa sila ng karagdagang aksyon sa malapit na hinaharap. At tulad nga ng inaasahan, pagkalipas ng 4 na araw, muling lumitaw ang mga demonyo. Sa command post, dumating ang isang ulat.
Kinumpirma na ni Sylvie na walang ibang demonyo sa malapit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mas malayo pa ang posisyon ng kaaway kaysa dati. Gayunpaman, walang senyales ng mataas na ranggong demonyo. Samantala, ang mga anti-air machine gun team ay nasa lugar na at ganap na handa. Iniulat ng isa pang opisyal na, kung magpapatuloy ang konstruksyon ng normal. Ang pinakamalaking panganib ay magmumula sa mga rail handling team, pangunahin dahil sa mataas na bilang ng mga manggagawa sa masisikip na espasyo, na nagpapahirap sa paglikas. Sa pinakamasamang senaryo, maaaring magkaroon ng ilang pinsala. Gayunpaman, nangatwiran si Furlan na ang pagpapatuloy ng konstruksyon ay mas maraming benepisyo pa rin kaysa sa pagpapahinto ng lahat upang manatili sa posisyon. Pipigilan din ito ang mga demonyo na malaman ang kanilang tunay na intensyon. Ngunit nilinaw niya na ang pamamaraang ito ay bahagi na ng orihinal na plano ni Haring Roland. Tungkol sa 4 na lumilipad na demonyo, pagtatapos niya, sapat na ang minimal na pagsubaybay. Sinulyapan ni si Edith, at dahil walang nakitang pagtutol mula sa kanya, ibinigay niya ang utos na ipagpatuloy ang konstruksyon. Panatilihing nakaalerto ang mga anti-air team, at panatilihin ang lahat sa kanilang mga pwesto. Noon mismo, muling nagsalita si Edith at sa pagkakataong ito ay tinanong kung maaari ba nilang basta na lamang paliparin ang mga langaw na iyon. Mabilis na napagtanto ni Agatha na ang ibig niyang sabihin ay maglunsad ng isang preemptive strike. Tumango si Edith, na ipinapaliwanag na hindi niya gusto ang ideya na hayaan ang mga demonyo na lumutang sa itaas nila ng walang katiyakan. Alam niyang parehong may matatag na kakayahan sa labanan sina Maggie at Lightning, at sa suporta ni Andrea. May tunay na pagkakataon na maaari nilang lipulin ang kaaway sa isang malinis na paggalaw. Itinuro niya na ang ganitong uri ng operasyon ay lampas sa kakayahan ng unang hukbo at tanging mga mangkukulam lamang ang makagagawa nito. Kinilala ni Agatha ang ideya ngunit nagbabala na ligtas lamang ito kung dalawa lamang ang kaaway. Ipinaliwanag niya na kung sabay-sabay na ihagis ng mga demonyo ang kanilang mga sibat, halos imposible ang umiwas sa malapitan. Kahit na patumbahin muna ni Andrea ang isa, mayroon pa ring 3 sa kanila. Hindi na itinulak ni Edith ang ideya. Sa halip, iminungkahi niya ang isang mas malumanay na pamamaraan na nagsasabing paano kung ang layunin ay itaboy lamang sila. Gagamitin nila ang kakayahan ni Mag na magtago at bibigyan si Andrea ng pagkakataong umatake kapag tama na ang panahon, kahit na isang mapabagsak ay sulit na. Pakiramdam niya, mas mabuti na ang anumang bagay kaysa hayaang patuloy silang pagmasdan ng mga demonyo. Walang tutol si Agatha doon at sinabi niyang ipapaabot niya ang mensahe. Di nagtagal, kumilos na ang Grey Castle. Sa sumunod na ilang araw, matagumpay na naitaboy ng kanilang grupo ang maraming alon ng mga scout ng demonyo. Ngunit hindi lahat ay naging maayos. Pagsapit ng ika-10 araw, malinaw na nakaapekto na ang kondisyon ni Lightning. Nang gabing iyon, nanaginip na naman siya ng masama. Sa panaginip niya, nakita niya muli ang mataas na ranggong demonyong iyon, ang nakapangangilabot nitong mga mata ang gumigising sa kanya lagi. Bumangon siya sa kama, sinulyapan si Maggie na natutulog sa tabi niya, at dahan daw ang inayos ang kumot nito bago lumabas. Hamampas sa kanyang mukha ang hanging gabi, ngunit hindi ito nakatulong. Ang imahe ng demonyong iyon ay nanatili pa rin sa kanyang isipan. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mabasag, sinasabing 1 buwan na ang nakalipas, at wala pa rin. Sinabi niya sa sarili niyang hindi na niya kayang harapin kahit ang ordinaryong demonyo. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi, kumbinsidong sinira na ng mga demonyo ang kanyang espiritu. Habang mas pinag-iisipan niya ito, mas naniwala siyang hindi siya karapat-dapat mamuno sa exploration team at naiisip pa niyang tiyak na pinagtatawanan siya ng lahat sa likuran niya. Niyakap ang kanyang mga tuhod, mapait siyang bamulong sa sarili na lagi niyang ipinagmamayabang na siya ang pinakamahusay na explorer, ngunit ngayon, wala nang mas duwag pa sa kanya. Dahan-daang tumulo ang kanyang mga luha habang tahimik niyang tinatanong sa sarili. Dapat na ba akong umalis? Pagkatapos, bigla na lang, isang boses ang bumasag sa katahimikan, matatag at malakas na nagpahayag na ang sinabi niya ay talagang hindi maaaring mangyari. Tumungala si Lightning at nagulat nang makita si Lorca na nakatayo roon. Mabilis na nilinaw ni Lorca na hindi niya sinasadyang makinig sa mga bulong ni Lightning. Sa hitsura nito, nahalata ni Lightning na nag-eensayo si Lorca.
Ipinaliwanag ni Lorca na hindi siya isang pambihirang mangkukulam at wala siyang parehong kapangyarihan. Kahit sa kanyang anyong lobo, nangangailangan pa rin ito ng regular na pagsasanay upang palakasin ang kanyang katawan, kung hindi, ilang hakbang lang ang takbuhin ay hinihingal na siya. Dahil tahimik ang mga demonyo kamakailan at sa pangako niya kay Haring Roland na hindi aalis sa kampo ng walang utos, wala siyang ibang pagpipilian kundi isingit ang pagsasanay sa tahimik na oras ng gabi. Tahimik na tanong ni Lightning kung narinig niya ang lahat. Sandaling natahimik si Lorca, pagkatapos ay inamin niyang oo. Idinagdag niya na hindi siya sanay mag-comfortable sa mga tao at wala siyang planong magsimula ngayon. Ngunit gusto niyang ikwento kay Lightning ang isang kwento tungkol sa kanyang ama.